Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Abe Ambrosio at nandito ako upang magbigay ng update sa 7 bulalakaw na bumagsak sa ating bansa. So sa una kong video dati, 5 lang sila. Ngayon, noong 2011 may bumagsak ang Orconuma at may bumagsak din noong 2022 ang Pongo meteorite. So to recap, ang mga bulalakaw o meteorites ay ang mga nag-survive na piraso ng asteroid, kometa, planeta o maging buwan na na-survive ang entry nito sa ating atmosphere. So minsan, yung mga nakikita nating shooting star, pag nag-survive sila, yun ang tinatawag na meteorites. So nakukolekta natin sila, lalo pag witness fall at inabangan natin. At ang mga bulalakaw ay kasing laki minsan ng gabuhangin lang o tono-tinalada ang laki. So sa bansa natin, may 7 bulalakaw na bumagsak. Una rito ay ang Pampanga meteorite na bumagsak sa Mexico, Pampanga noong 1859. Sumunod naman ay ang Paitan na bumagsak sa Ilocos noong 1910. Sumunod naman dito ang Kalibo na bumagsak sa Aklan. Ang Pantar na bumagsak sa Lanao noong 1938. Ang Bondoc meteorite naman ay nakolekta sa kagubatan ng Quezon Province noong 1956. Sumunod ang Orconuma na bumagsak sa Mindoro noong 2011. At ang pinaka-latest, ang Pongo na bumagsak sa Nagtipunan, Quirino Province noong 2022. Ngayon naman, dadako tayo sa mga specimen ko ng 4 sa 7 bulalakaw na bumagsak sa ating bayan o sa ating bansa. So una dito ang Pantar. Susunod naman ay ang Bondoc. Ang pang-anim na bumagsak, ang Orconuma. At ang pinaka-latest na bumagsak, ang Pongo o ang ika-7 bulalakaw na bumagsak sa ating bayan. So isa-isahin natin sila. So unahin natin ang pinakaunang bumagsak sa kanilang 4. So ito ang Pantar meteorite. Bumagsak siya noong June 16, 1938. So itong specimen na to ay 1.20 gram at yung isa naman ay less than a gram. Buksan natin. So itong malaking specimen ko ng Pantar ay galing sa Center for Meteorite Studies sa University of Arizona. So ex-museum piece siya. So dati siyang museum specimen. So itong Pantar, hindi to kasing ganda nung dinonate ko sa National Museum kasi yun, ang ganda ng fusion crust. Itong specimen na to, ito yung nasa loob. So inner part siya. So maganda ang story ng Pantar sapagkat bumagsak ito noong 8:45 AM umaga. Akala ng mga tao may nagbungguang 2 eroplano sa himpapawid. Yung iba naman akala may panibagong gera kasi katatapos sila ng World War II. Pagkatapos ng pagsabog, maya-maya nagbagsakan na ang maliliit na grabansos at gamais na mga butil nito. So bumagsak to sa mga bakal o yung mga iron sheet na roofs, yung mga galvanized iron roofs. So naglaglagan sila. So, parang 'di ba pag may pumutok na kwitis pag lumawaglag sa bubong. So maraming ganun ang na-witness ng mga tao. Yung iba bumagsak sa mga palayan at lumubog sa putek. So yung ibang specimen ng Pantar ay na-recover sa palayan. Iba naman karamihan ay sa mga bubungan. So ito siya, mukha lang siyang ordinary yung gray na bato, pero may mga corundroles din sa loob. So ang Pantar ay stony, so mabato. So pinaniniwalaan ng mga stony meteorites ay galing sa asteroid belt. So ito naman yung maliit na less than a gram na sample. Ayan. So kung gusto nyo makita ang magandang specimen ng Pantar meteorite, pumunta lang kayo sa Philippine National Museum of Natural History. So nasa Manila ang magandang specimen nito. Susunod naman ay ang Bondoc. So ang Bondoc ang pinaka-paborito ko sa mga bulalakaw na bumagsak sa Pilipinas. Ngayon ang specimen na to ay ito tinatawag na itong isa yung parang kumikinang na bakal ay etched specimen. Ito naman ay tinatawag na silicate. So itong silicate rich pero metal rich specimen din ay galing naman sa American Meteorite Laboratory na pagmamay-ari o pinamamahalaan ni Harvey Nininger. So isa siyang sikat na meteorite collector at scientist. So siya rin ang
nagpondo at ang nagpasimula na ma-recover ang Bondok meteorite sa gitna ng kagubatan ng Quezon Province. So buksan natin. So museum piece siya. So although silicate siya kasi ang Bondok ay stony iron, meron pa rin siyang mga metal rich na specs. So ayun yun. Yung parang mga kumikinang sa gilid, ayan. So ito yung parang U at C na shape. So mga metal specs yan. Pero mostly silicate material. At ito yung kanyang original museum label. Ito rin yung original na labas ng Bondok. Ang total recovered weight nito ay 888 kg. So ilang libong o daang taon na siyang nasa kagubatan ng Quezon. So mas originally mas malaki siya, kaso dahil nasa gitna ng gubat, so ulan, araw, yung tropical climate, kinalawang na ang outside layer ng Bondok. So akala ng mga tao dati, ordinaryo lang siyang iron rich na bato na galing sa bundok, hanggang merong isang specimen ng Bondok na napunta sa Bureau of Mines at ito ay naisuri ni Dr. Nininger at siya ang nagpasimula ng effort para ma-recover to. So ito yung tinatawag na metal rich specimen, nodule. Ayan. So ang labas niya kalawang pero may kumikinang-kinang pa rin na metal specs, pero pag biniyak mo yung loob ng diamond saw at trinit siya ng acid o etching, makikita nyo ang iron nickel matrix niya. So ang ganda. So kaya Bondok ang pinakapaborito ko sa lahat ng Philippine meteorite ay dahil dito sa kanyang napakagandang metal pattern. So stony iron ng Bondok, kagaya na sabi ko, meron siyang metal at meron din siyang stony part. So almost equal. Kaya stony iron. Yan. Ang next naman ay ang Orkonuma. So ang Orkonuma meteorites ay bumagsak noong March 7, 2011 sa Orkonuma, Mindoro. So itong mga specimen na to ay ito yung una, slice. So metal rich din siya, although chondrite siya, stony, pero metal rich. Ayan, so makita niyo ito, may malaki siyang metal specs. So ito yung gilid niya, sunog na layer. Ayan. Pati yung gilid, metal rich din siya. So ito naman isang example ng Orkonuma, yung mas malaking sample. Pag sa actual, may makikita kayong parang layer ng termination. Yung sunog na layer. So ito yung loob niya. So marami siyang mga chondrules na maliliit at metal rich din. So bumagsak to sa palayan ng umaga ng March 7, 2011. So na-witness to ng mga magsasaka. So tinago nila to sa loob ng isang dekada. Hanggang nung mapanood nila yung una kong upload ng meteorite video sa YouTube. So nung napanood nila yon, dun sila nagkaroon ng idea na baka nga bulalakaw yung hawak nila dahil nakakita rin sila ng mga picture ng mga pinost ko dun sa video na yon. Tapos kinontak nila yung KMJS. Tapos nagpunta yung KMJS sa amin at gumawa ako ng very minor testing dito. So nung tinest ko tong Orkonuma, nag 50-50 ako at sinuggest ko na itest siya sa abroad. So 2019 yun. At nung 2021, lumabas yung resulta na bulalakaw nga ito. So nakabili nito foreigner, yung main mass. So ito ang Orkonuma. So nakakuha na ako ng sample after nung testing, nung mapatunayan na bulalakaw nga siya. Ayan. So may specimen din ito na nakadisplay sa National Museum na dinonate nung buyer. Next naman ay ang Pongo. So ang Pongo ay bumagsak noong May 20, 2022 sa Nagtipunan, Quirino Province. So napaka-special ng Pongo kasi ito ang kauna-unahang Philippine meteorite na nagpasa ng sample for testing ay grupo ng mga Pilipino. So kung makikita nyo dito sa mga specimen ko na less than a gram, dito sa taas at dito sa may bandang baba, merong black layer. So yung black layer na yan ang tinatawag na fusion crust.
Yan yung sunog na layer. So buti na lang itong Pongo ay medyo grayish yung loob, kaya makikita nyo yung termination ng dalawang layer. So mag-focus tayo dito sa malaking specimen na nasa 5 grams. So ang Pongo ay isang stony meteorite, pero ano rin siya, metal rich. So yung mga kumikinang-kinang na yan, mga metal yan. Special din tong specimen ng Pongo na to kasi kung makikita nyo, meron siyang gas-gas. So gas-gas yan na ginawa ng entry nito sa dalawang layer ng bubong. So ang Pongo ay tinatawag na witness fall. So hammerstone din siya. Kaya siya tinawag na hammerstone kasi may tinamaan siya. So bumagsak ang Pongo sa isang bahay, bumutas ng dalawang layer ng bubong, at gumawa ng maliit na crater sa semento kung saan siya nalaglag. May nabasag ding paso ang Pongo meteorite. So makita nyo meron siyang kitang-kita nyo yung sunog na layer. So ito ang favorite ko sa mga meteorite specimen na pag naghahanap ako, yung may fusion crust, kasi evidence siya ng pagpasok sa daigdig. So 5 grams specimen siya. Ang total weight ay 2.4 kilograms. So kagaya nung sabi ko noong una, itong kauna-unahang meteorite na ang nagpa-test ay All Filipino Group. Ayan, so Pongo. So sa mga darating na buwan o taon, magkakaroon na rin ng Pongo meteorite specimen ang National Museum. So ayan, may clear termination siya ng layer. So to recap, ito ang mga bulalakaw o 4 sa 7 bulalakaw na bumagsak sa ating bansa. So ang pinaka huling bumagsak, Pongo 2022. Sumunod ay ang Orkonoma 2011, Bondok na nadiskubre noong 1956, at ang Pantar na bumagsak noong 1938. So sila yung 4 sa 7 bulalakaw na bumagsak sa ating bansa. At hopefully magkaroon pa tayo ng mga specimens, lalo na yung mga hinahanap pa namin. Kasi yung iba, naabutan na ng gera, yung iba dinala sa Europe. So eventually, sana makumpleto natin yung 7. So maraming salamat at keep on hunting.